Dahil konti nga lang yung open house dahil sa holiday, kondo muna ang titignan natin. Katulad nga ng lagi nating ginagawa, tinatanggal natin yung sapatos para hindi naman magkalat sa loob. Maikwento ko lang, meron nga akong nakausap, Canadian siya. Nagtataka kung bakit daw naguhubad tayo ng sapatos kapag papasok sa ibang bahay. Hindi kasi talaga nila ugali yun. Iba talaga pag Pinoy, malinis. Mabalik tayo sa kondo. Pagpasok mo nga pala, konting lakad lang makikita mo kaagad yung kitchen nila. Iseset ko na yung expectation nyo. Maliit lang talaga tong unit na to. 65 square meters lang yung sukat niya. Pero may dalawang kwarto, saka dalawang CR. Tara tingnan natin yung unang bedroom. Hindi ko alam kung ano yung sukat ng kwarto na to. Kayo na lang humusga kung maluwag ba o masikip. Pero ang setup nila, nilagyan nila ng queen bed. Saka maliit na study table. May built-in closet na rin dito sa kwarto. Nandito na rin pala sa loob ng bedroom yung isang CR. Hindi katulad sa mga bahay na nauna ko na ipakita. Dito walang bathtub. Personally, mas gusto ko yung ganito. Flat lang yung sa shower. Parang nakakadulas kasi dun sa bathtub. Saka parang feeling ko old style na yung may bathtub. Pero malaking tulong yung bathtub para sa mga matatandang may medical concern. Makakatulong din siguro yun sa pagpapaligo ng baby. At ito nga ulit si Hannah nakikipag-usap sa sales agent habang ako kumukuha ng video. I-check naman natin tong pangalawang bedroom. Hindi ko alam kung magkasukat lang ba sila or mas malaki yung isa kumpara dito. Wala kasing information dun sa flyer na binigay nila sa amin kaya hindi ko mabigay yung sukat ng mga kwarto. Pero ano sa tingin nyo? Mas maluwag ba yung isa kumpara dito? O pareho lang? Comment nyo naman yung sagot nyo. Mas maliwanag nga pala dito kumpara dun sa kabilang kwarto dahil sa ngayon wala pang kortina. Kaya kitang kita mo rin yung view sa labas. Ipapakita ko mamaya yung natatanaw dyan kapag pumunta na tayo sa terrace. Itong pinto naman sa kaliwa, nandito yung front load na washer saka dryer. Saktong-sakto lang talaga sa space. Tapos ito namang isa pang pinto, ito naman yung pangalawang CR. Unlike dun sa unang kwarto, nakahiwalay nga tong CR na to. Wala siya sa loob. Nandito pala yung bathtub na binabanggit ko kanina. Hindi ko nga naipakita na bukas yung ilaw kasi ang weird ng pagkakapwesto ng switch nasa may sink. Hindi ko nakita agad. Tapos ayun na yun. Yun na yung kabuuan ng loob ng kondo. Puntahan naman natin tong terrace. Papakita ko nga yung view. Hindi ko pa pala nababanggit yung presyo nitong kondo. Ibinibenta nga siya ng 550,000 Canadian dollars. Kapag kinonvert ulit natin sa Philippine peso, 22.5 million pesos siya. Kung kayo ang papipiliin, saan nyo mas gusto tumira? Sa condo ba o sa mga detached na bahay? I-comment nyo naman yung mga nakikita nyong disadvantages at advantages ng bawat isa. Malaki ang may tutulong sa amin yan sa pagde-decide kung ano nga ba ang kukunin namin. Dito ko natatapusin tong vlog. Hanggang sa muli. Paalam!